Yo, mga kaumada! Share ko lang kung paano ako nagge-generate ng Wi-Fi voucher automatically gamit ang GCash. So, una, discuss muna natin kung ano yung mga involved na application sa demo na ito. So, number one, ito ay tested gamit ang Umada Cloud Controller. So, dapat Umada Cloud Controller yung gamit natin dito. Hindi pa po ito na test using SDN controller or OC200. Number two, meron tayong ginawang application or tatawagin nating pa middleware siya na tinatawag nating G-Connect app. So, portable app siya. Desktop application, portable. Ito siya. Nasa screen ko ngayon. Ito siya. And then, kailangan may Google account tayo kasi kailangan natin ng Google Drive. Number 3. And number 4, kailangan natin yung Android app na tinatawag na MacroDroid. So, ito yung application na nagge-generate ng voucher automatically. And lastly, syempre, separate GCash account. Kasi para separate yung pinaka-trigger ng voucher dun sa personal natin na GCash. So, mas maganda naka-separate yung GCash account nyo. So, yun. Bali may 5 applications or web app na involved sa demo na ito. So, paano natin ino-automate yung pag-generate ng Wi-Fi voucher gamit yung GCash? So, ganito yung una kong ginagawa. Login ako sa Umada controller. So, yun, pag naka-login na kayo, no, ito yung pinaka-landing page natin. And then, assuming meron na kayong nagawang controller, so, i-launch lang natin, no, ito. And, so, mag-open siya ng bagong tab. And then, ito yung pinakaunang page pag-launch natin ng controller. So, ito yung naka-global view tayo. So, kailangan natin dito sa Umada controller is yung mga voucher. Kailangan natin i-export lahat ng vouchers. Assuming na nakagawa na tayo ng vouchers, export natin. So, paano mag-export? Dito lang tayo sa lower left settings. Yan. And then, makikita mo may mga options dito na pagka-click mo ng settings, meron sa pinakababa export data. And then, export data, may mga option tayo. So, dito sa export list, drop down tayo. Meron dyan voucher codes. And then, yung ginagamit ko na format is yung CSV. Yung CSV yung nakalagay doon sa middleware natin or G-Connect app na ginawa natin. CSV yung expected niya na format. And then, lastly is the portal. So, kung ano yung Wi-Fi voucher portal nyo, yun yung ise-select nyo. So, sa akin, isa lang naman yung G-Connect Wi-Fi. Ayan. And then, click export. So, ito yung, nandito lahat ng voucher na ginawa natin. Ito yung raw CSV file yung makukuha natin. Ayan, yun. So, ito siya, no? Ayan, to date. 12:08. So, December 8 siya. Ito yun, today. So, yan. So, ang gagawin ko, ilalagay ko siya doon sa isa sa mga subfolders ng G-Connect app ko. So, since portable lang siya, nasa desktop ko lang siya nilagay. Ayan. Lalagay ko siya dito sa subfolder na tinatawag na raw CSV. So, ito yung pinaka root folder, main folder ng G-Connect app. Nasa desktop ko in-extract. And then, merong subfolder na raw CSV. So, dyan natin ilalagay yung CSV file containing the vouchers from Umada. So, yan. Lagay natin. Save. Okay? So, ngayon, balik tayo sa app. Ito yung app natin. Minimize ko lang to. So, ito yung app natin, no? Ito yung portable app na tinatawag nating G-Connect app. So, ano ba yung nagagawa ni G-Connect app? So,
Si G-Connect app ay merong 5 buttons, no? Yan, meron siyang first button is to run the initial configuration. So kung first time nating i-set up si G-Connect app, meron tayong initial configuration. And then itong pangalawang button, extract voucher codes. So ang ginagawa niya, from the raw CSV, yung sinave natin, ini-extract niya yung vouchers at sinesegregate niya according to amount. Nilalagay niya sa text file, separating the different amounts, no? So extract meaning an extract and upload. So in-extract niya to text file and then ina-upload niya sa G Drive. Kaya yung may kailangan natin ng G Drive account. So mostly naman may Android device, so automatic may Google account, may G Drive tayo. So yun. So extract vcodes, extract upload vcode. So in-extract and then upload to G Drive. Yun yung first, yung ibig sabihin ng button na to. And then pangalawa is yung sync G Drive to MacroDroid. So from G Drive, yung vouchers natin ay ipapadala niya naman dun sa MacroDroid app. Ano ba yung ginagawa ni MacroDroid? Si MacroDroid, siya yung nagge-generate ng vouchers automatically pag na-detect niya na may nag-send ng amount kay GCash. So, depending on the amount, yun yung sinisend niya na voucher. Okay? So, yun yung function ng pangatlong button, no? Sync from G Drive to MacroDroid. Yung pang-apat is sabay. So extract and upload and then sync. So kumbaga itong dalawang buttons na to is nagagawa na ng apat na button to. So yung sinegregate ko lang for now kasi para for testing purposes, but actually yung kailangan mo lang talaga dito is itong tatlo. Run initial config, extract and sync, and then yung print vouchers na button. So itong dalawa for testing purpose ko lang. Kasi ongoing pa yung development ng middleware na ito. But ginagamit ko na siya for my Wi-Fi voucher business. Test natin, no? So nagawa na natin, meron na tayong raw CSV file na nandito nga. Lagay ko sa desktop, G-Connect raw CSV folder. So yan, ito siya. Ito yung raw CSV na nakuha natin sa Mada Cloud Controller kanina. So open lang natin, no, para lang may idea tayo kung ano yung nasa loob ng raw CSV. So of course mga vouchers, pero ayan, marami siyang columns. So first column is the CSV. Ayan, yung ginawa ko is 10 digit code yung ginawa ko. So mga 10 digit lang. And then yan, created time. Yung kailangan lang naman talaga natin dito is the voucher code. And then let's test, no? I-extract ko yung voucher code, upload, and then sync dun sa MacroDroid. So etong namang window na nasa left side, ito yung Android phone ko, no, na naka-cast dun sa monitor para lang makita nyo. So meron ako ditong app, yung MacroDroid. Yan. So meron na rin akong configuration, no. So we'll have a separate video for the configuration ng MacroDroid, for the initial configuration of the G-Connect app, saan siya mada-download. So separate natin kasi medyo marami siyang gagawin. Medyo marami pang gagawin dyan. Pakita ko muna sa inyo yung loob ng MacroDroid. Meron tayo ditong variable na siya yung nag-hold ng dito lang ito may 5 peso voucher tsaka 10. Sige, burahin natin yung 10 tsaka yung 5 para empty talaga siya. Ayan, 5, 10, walang laman, empty. So para malaman para makita nyo na nakarating yung mga voucher from this folder, from this file, this CSV file, nakarating siya doon sa MacroDroid na taga-generate ng Wi-Fi voucher. So yan, ito gawin ko. Execute ko tong extract plus sync. Yan, extract natin. Yan, makikita natin. Yan, extracting, meaning na-extract na yung mga voucher. Lalagay niya sa text file, depende sa amount. And then yan, uploading. Na-upload niya sa G Drive. Isa-isa na. Yan.
So, mga 1 to 2 seconds per upload. So, yan. So, lahat ito, no, may storage naman siya sa macro. Automatically, siya na yung naglalagay doon ng mga vouchers. Lahat ng amount. So, sa akin, dalawa lang dito sa demo. So, tapos, sync. Sinisync niya sa pamamagitan ng browser. G-Connect vouchers uploaded. Ayun. So, kanina, G-Connect vouchers uploaded. nakita nyo, wala, empty yung 5 and 10. And then, now let's check. 5 and 10. Oh, ayan, may laman na siya. May laman na siya, 'di ba, si 5 and 10. So, makikita natin dito, meron ang pinakaunang voucher ni 5 for 5 peso is 11514. Si 10 is 12196. So, try natin na mag-send ng amount sa etong sa GCash ng voucher wifi natin. So, eto. So, nangyayari dito, pag na-detect ni MacroDroid na merong notification from GCash, chine-check niya yung notification, nakikita niyo yung amount. Tapos, depending on the amount, yun yung ipapadala niyang voucher code. So, meron akong isang phone dito, no? Papadala tayo ng GCash doon sa GCash naman ni Wi-Fi voucher natin. So, open ko lang GCash. Ayan. Tapos, send. Tapos, send natin, let's say, 10 pesos. Click ko lang yung G-Connect na number. And then, 10. Okay, so 10 pesos. Next. And then, confirm natin. Yan. Send. Punta agad tayo dun sa SMS. New GCash Wi-Fi voucher Ayun. request received. Ayun. So, pagkatanggap niya ng notification, automatic nag-send din siya ng SMS. Ayun. Thank you from Jeconic Wi-Fi. Here is your 10 PHP voucher code. And then time, 16 minutes user, 1 device. So, yun. Magana siya, no? Yung pinakauna niyang voucher code is 12196. So, let's check. 12196. So, makikita natin dito, si 10 pesos, nabawasan na siya dapat. Ayun. So, wala na dito yung 12196. Napalitan na siya ng asterisk, 3 asterisk. Yun, di ba? Yung print voucher naman, I'll discuss in separate video na lang. Ano yung ginagawa niya. For now, ito lang muna. Paano, how the system works. From CSV file, papuntang MacroDroid. Tapos si MacroDroid yung nag-automate. Parang heads up lang din is, yung phone natin, pwede tayong gumamit ng mga old phones, no? Yung mga old Android phones. Kailangan lang, yung phone na yun is meron siyang SIM card, merong signal, merong load. Kasi yung automatic SMS, may piso yun per text. So, mas better, no, kung yung nyo may postpaid kayo para hindi nyo na minomonitor kung gaano na lang yung natira dun sa SMS o sa load nyo. This is it for the demonstration part, and thank you very much. Bye.